Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga bagong trending na crypto news na siguradong magpapataas ng kilay ng maraming mga Pinoy crypto investors. Una ay ang bagong alok ni TON or the Open Network kung saan ay isang golden visa program sa UAE kapalit po ng $100,000 worth na TON coin. Pangalawa ay isang higanting Bitcoin whale ang gumalaw or nag-transfer ng mahigit $8.6 billion na halaga ng Bitcoin pagkatapos po ng mahigit 14 years na taon. Yan, or 14 14 na taon. Pero teka, hindi ito mukhang sell-off. At maliban po dyan, ang panghuli ay isang unexpected po pero nakakatuwang balita kung saan ay si Drake. Oo, si Drake na isang kilalang rapper ay nabanggit niya, meron po siyang nabanggit tungkol kay Bitcoin sa kanyang bagong sikat na kanta. Kaya yan po ang nilalaman ng mga malalaking kaganapan ngayon dito sa mundo ng crypto na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang kaganapan dito kung saan ay ang tungkol po sa TON Golden Visa Program. Ayan, paano nga ba ito gumagana? Si TON ay isa po itong blockchain project na nagsimula or nagmula kay Telegram. Yan, at ito ay na-launch ng isang bagong programa natin. Yan po ang Telegram. Yan, or ang TON coin. TON Open Network. Open Network po pala. Ay nag-launch po sila ng isang bagong program na tinatawag po na Golden Visa. Yan, Golden Visa Program para po sa United Arab Emirates or UAE. Simple lamang po ang mechanics nito. Kung ikaw daw po ay mag-stake ng $100 na worth ng TON coin, oo, TON coin ito, at willing kang magbayad ng one-time processing fee na $35,000, may pagkakataon ka na makakuha ng 10-year UAE residency na visa. At hindi lang ikaw, kundi pati ang mga immediate family mo ay kasama rin sa benepisyo, tulad ng asawa, anak at saka magulang. Walang dagdag na bayad maliban na lang sa standard government fees ng UAE. At ang catch, ang staking period ay dapat tumagal ng 3 taon. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi mo naman totally ibinibigay ang iyong TON coin sa kanila. Naka-stake po ito sa pamamagitan ng smart contract na decentralized at makikita po sa mismong TON coin or TON blockchain. Ibig pong sabihin, ikaw pa rin ang may control sa iyong assets habang naka-stake ito. Bukod dito, ang stake coin mo ay may annual yield na 3% hanggang 4%, kaya kahit naka-hold ay may kita pa rin. Pero legal ba talaga ito ayon sa UAE? Ayan. Ayon po kay TON ay makukuha mo ang visa mo sa loob lamang ng 7 linggo or 7 weeks mula po sa submission ng iyong documents. May mga partners umano sila sa UAE na gagawa daw ng processing para sa iyo. Ngunit teka, hindi lahat ay kumbinsido. Si Ginoong Changping Zhao o mas kilala bilang ZZ at siya na rin ang dating CEO ng Binance ay nagsalita. Ayon kay Ginoong ZZ ay wala pang official na announcement mula mismo sa UAE government tungkol po sa TON Golden Visa na ito. Sabi niya, it would be awesome if it is true. Pero sa ngayon ay wala pa raw government confirmation. So parang sinasabi niya na baka scam ito o baka hindi pa verified. Medyo risky nga naman, lalo na kung $100,000 ang nakataya. Yan, dito naman po tayo sa pangalawang malaking kaganapan ngayon, kung saan ay tungkol naman po ito sa $8.6 billion na Bitcoin transfer na sinagawa ng isang whale o isang malaking investor. Ayan, nitong nakalipas po na Huwebes ay gumalaw si Bitcoin
as in ang Bitcoin whale, yan ay meron po siyang $8.6 billion mula po sa kanyang 8 magkakahiwalay na wallet na hindi po gumagalaw ng mahigit 14 years. Yan, 14 years na dormant ang kanyang Bitcoin sa mga wallets na yan. At ngayon lang po siya biglang gumalaw. Pero ayon po sa Arkham, isang blockchain intelligence firm, hindi ito indikasyon ng benta or sell-off. Wala po silang nakitang signs na ibebenta ito sa market. Sabi pa nga ng Arkham, mukhang in-upgrade lamang daw ng may-ari ang kanyang wallet address mula sa old style na one addresses papunta sa mas secure at mas murang BC1Q addresses gamit ang native SegWit format. Kung totoo ito, ibig sabihin ay hindi ito panic sell or market crash warning. Bagkus isa lang itong upgrade para sa mas maayos na security at saka transaction fees. Pero syempre, sa laki ng galaw na ito, marami pa rin ang nag-aabang kung ano ang susunod na hakbang ng whale BTC na ito. Yan, dito naman po tayo sa pangatlo kung saan ay ang sikat na bagong kanta ng sikat na rapper na si Drake. Yan, at bakit nabanggit niya si Bitcoin. Yan, medyo nakakatuwa po at interesting ang part na ito. Si Ginoong Drake, ayan, isang sikat na rapper mula po sa Canada, ay nagbanggit kay Bitcoin sa kanyang bagong kanta na may title na What Did I Miss? Yan, ang linya na binanggit niya ay ayan, I look like BTC could be down this week, then I'm up next week. Yan. Mukhang ginagamit na po ni Drake si Bitcoin bilang metaphor para sa emotional roller coaster ng kanyang buhay. Pababa ngayon, taas bukas. Pero ang mas mahalagang point dito ay ang pagiging mainstream ni Bitcoin. Dati ang crypto ay para lamang po sa mga geeks o investors. Pero ngayon, nasa kanta na ni Ginoong Drake. Ibig sabihin ay unti-unti nang lumilipat unti-unti na pong lumilipat sa crypto mula sa niche papunta sa pop culture at mas malawak na awareness. Yan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Yan, unahin po natin dito kay Ton. Ayan. Kung sakaling totoo po ang Golden Visa offer na ito, ay malaking opportunity po ito para sa atin bilang mga Pinoy na may sapat na kapital at gustong mag-reside or mag-business sa UAE. Pero dapat po tayo maging maingat dahil ayon po kay Ginoong ZZ ay wala pang official announcement. So kung sakaling interesado ka, maghintay ka muna ng kumpirmasyon bago mo ilagay ang iyong $100,000 sa staking. Yan, ang pangalawa naman tungkol sa Bitcoin whale ay nagpapatunay lamang ito na marami pa ring hodlers ang naniniwala kay Bitcoin kahit mahigit 10 years na silang nakahold. Ang hindi po pagbebenta ng $8.6 billion na Bitcoin ay magandang senyales para sa market. Ibig pong sabihin ay walang panic. Kaya pwede pong makabawas ito sa fear or FUD sa market. At ang pangatlo ay si Drake. Yan, ang kanyang simpleng linya sa kanyang kanta ay malaking bagay po sa mass adoption ng crypto. Kapag napakinggan po ito ng milyong-milyong fans niya, mas lalo pang tumaas ang awareness at acceptance ng crypto globally. At syempre, makikinabang din tayo dyan, lalo na kung holder po tayo ni Bitcoin. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay nakakatuwa at nakakakaba rin ang mga pangyayaring ito. Si Ton ay mukhang may magandang plano pero dapat muna nilang ayusin ang transparency at partnership nila sa gobyerno ng UAE. Si Bitcoin naman ay patuloy na nagpapakita ng lakas kahit tahimik siya sa loob ng kahit tahimik po sa loob ng 14 years. Ang
Ayan, galaw po ng Bitcoin whale na ito ay game changer pa rin. At si Drake ay hindi ko inaasahang magiging crypto influencer po siya, pero mukhang natural lang ito para sa mga taong open sa pagbabago. Ang mundo po ng crypto ay mabilis na magbago, pero tandaan natin, kahit gaano po ka-exciting ang mga balita, mahalaga pa rin po ang DYOR or do your own research. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.